Hi guys, Adriel here. Welcome back to my channel. Ayan. For this video guys, I'm gonna be answering some questions that you guys have been sending or asking me, whether sa messenger or in person. So those questions are all related to my culinary journey. So yeah, if you're interested to watch this video, please do keep on watching. Actually guys, there's not much questions naman. Parang meron lang parang mga 5 or so na mga questions na umiikot doon tungkol sa akin at tungkol sa aking culinary journey. So I think instead of mag-reply ako sa bawat isang nagtatanong sa akin, might as well do a vlog about it para naman, 'di ba, isang sagutan na lang. Tapos instead of doing it ng sit down sa bahay, I have decided na gawin tong vlog na to while driving so that it would be more interesting, and at least 'di ba, I will keep on talking kahit mag-isa lang ako dito sa kotse. Naka-enroll ako ngayon sa Culinary Academy of Pastry and Culinary Arts, and meron silang I think 3 main programs. First is Professional Culinary Arts. Pangalawa, Professional Culinary Arts with Pastry, something like that. And yung pangatlo naman, Professional Culinary Arts with Australian Certificate. Yung sure ako na prices is yung yung sa una, yung Professional Culinary Arts, 158,000 kapag cash, tapos mag-a-add ka ng 5,000 kung hulugan. And then for Professional Culinary Arts with Australian Certificate, that will be 208,000 plus 5,000 kung hulugan. Pag cash, 208,000 lang siya. Tapos yung alam ko, yung sa patisserie, yung may patisserie is nasa 180 something. Di ko sure yung exact na amount, but ayun yung mga amounts na gagastusin mo if you like to enroll. Actually, dun sa Culinary, mura na siya kasi yung mga kilala ko na naka-enroll din or nag-enroll sa Culinary Arts School, ang kanilang ginastos ay nasa 800,000, 500,000. Pero that is because kanila na yung gamit na, kasama na yung gamit na gagamitin nila while studying. Sa amin, kung ano yung meron na gamit sa school, ayun na yung ginagamit namin. That is why mas mura siya. Yes, I'm still teaching. Okay, so thank God na pagkakasya ko lahat-lahat ng ginagawa ko sa isang araw. Tapos itong bakasyon, talagang sinulit ko yung buong bakasyon. I spent my vacation na mag-OJT para at least, 'di ba, magkaroon ako ng matapos ko yung mga dapat kong tapusin sa culinary school bago bumalik sa pagtuturo. Dito sa may sa tulay. Diba? Okay naman. Yes. Dinaw talaga. My OJT experience. Sobrang masaya kasi super thankful kami na yung napuntahan naming cafe is super welcoming ng mga tao. Sobrang saya nila. Sobrang saya nilang kasama. At
sobrang gulo namin dun sa kitchen actually. Parang, alam mo yon, kahit na bagong dating kami doon, hindi nila pinaramdam sa amin na bago kami doon. Hindi nila pinaramdam na OJT kami doon. Tinuruan nila kami ng mga dapat naming matutunan. Tapos ano talaga, super naging close kami. As in, nagbibiroan kami. Kung nakita niyo yung mga videos namin doon sa nakaraan kong vlog, si Casey, nilagyan pa nila ng chocolate ng birthday niya sa mukha ni Casey. As in, super saya lang talaga. Super thankful ako na sa Cafe Noel SM Clark kami napunta dahil yung treatment namin sa isa't isa, yung pag-receive nila sa amin, super okay, super saya talaga. Yes, actually. Nakikita ko kasi alam mo nung nag-OJT, pag uuwi ako sa bahay, wala na akong ibang tatrabahuhin. Pag uwi mo sa bahay, ano ka na, matutulog ka na lang. Unlike sa teaching profession na yan, pag uwi mo sa bahay, ang dami pang gagawin. Super na-appreciate ko yung trabahong to. Kaya, anytime soon, actually, I have plans to have my internship abroad. So, if ever pala rin ako na matuloy yung internship ko abroad, so, goodbye muna ako sa teaching. Am I gonna resign anytime soon? Actually, hindi ko pa alam kung resign ba or leave. So, kung bibigyan ako ng chance ng DepEd na mag-leave muna, and then, ayun, mag-leave muna ako. Pero kung hindi po pwede yung leave, I will resign kung matutuloy ako na mag-internship abroad. But if not, tuloy muna ako sa teaching. I think, guys, my favorite cuisine would be Mediterranean and Italian. For Mediterranean, I would like to have always the hummus and the pita bread together. They just taste amazing together. Ang sarap. Nung ginawa namin yon, super nagustuhan ko siya talaga. And then, for Italian cuisine, I like the pizza margherita and the pork bracciole. For pizza margherita, ang sarap kasi talaga. Nakita niyo yung video ko doon sa pizza margherita. Hindi perfect yung pagkakagawa. Actually, kaya lang naman hindi siya naging bilog kasi maliit yung pan na paglalagyan namin. So, medyo nagkadikit yung dalawang pizza kaya naging iba yung shape ng akin. Pero, ang sarap talaga nung pizza na ginawa ko. Actually, hindi ko natikman yung iba, pero yung sa akin, I would say that masarap siya. Although, isang sauce lang naman ginamit naming lahat. So, I'm sure masarap din yung mga gawa ng mga kaklase ko. Pero, ang sarap talaga ng pizza margherita, promise. Actually, kung di sila nanghingi, baka naubos ko yung isang buong pizza na ginawa ko. Ang sarap talaga, promise. Actually, guys, culinary is my dream ever since. I like cooking, I like eating, and experimenting on food has been something that I really wanted to do for a long time. But noong time na nag-aaral kami, I don't have the chance since napakamahal mag-culinary school back then. Tapos yung mga culinary school noon sa Manila pa, ganyan, or sa Pampanga meron, pero syempre sobrang mahal and hindi ko kakayanin yun at hindi rin kaya ng parents ko na pag-aralin ako sa culinary school noong mga panahon na yun. But now that I have the opportunity, thanks also to my parents for giving me this opportunity again, ayun, kaya nag-enroll ako kasi ito talaga yung gusto ko ever since and I'm really enjoying every second of it.
sobrang saya ko talaga every time na magluluto kami, every time na meron kaming bagong matututunan about cooking. Nakakapagod, yes, of course, wala namang trabaho or wala namang bagay na hindi ka mapapagod, but alam mo yung may fulfillment at the end of the day. So yeah, nag-enroll ako ng culinary school because this is really something that I like to do. Okay, so yeah, hindi pa naman huli ang lahat. Kaya pa namang magbago ng career. And if you're like me who is kind of not sure about their present profession or kaya their present course, you have to think na ngayon pa lang na mag-iba na, kasi kung di ka mag-iiba baka mamaya, diba, sayang naman yung panahon. Ako 10 years na ako nagtuturo, but now I have found my calling. I have found something that I really wanted to do, and ayan, I'm so happy that I'm finally doing it. This has been Adriel. Thank you so much for watching. Like and subscribe. Comment down below.